depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Pamilyar ba kayo dun sa tinatawag nating mind shifting? That you are going to fix your brain, this is kind of big discussion. Pero malalaman nyo sa dulo kung ano ang isang sikreto para muling humabol at muling bumalik yung aroma na gusto ng ex mo, hinahanap niya sa'yo. Let's go back dun sa days na naging ka-relationship mo siya. Bakit kanya pinatulan? Bakit siya sumagot na oo? Or bakit kanya niligawan? The point is, bakit ba naging kayo? What is the reason kung bakit kayo umabot ng 1 month, 2 months, 1 year, 2 years, or 1 decade at pagkatapos nagkahiwalay kayo right now? I want you to remember that time. Ano ba yung mga bagay na pinakadahilan kung bakit gustong-gusto ka niya noon at bakit ngayon nakikipaghiwalay na siya? And this mind shifting is a really hard shifter kung paano isi-shift. But this will make your ex a little beggy or needy para habulin ka rin. Kasi dito ka niya nakilala at dito ka niya nagustuhan. Alam mo yun, nung parang nag-apply ka sa isang kumpanya, pag-apply mo sa isang kumpanya, gustong-gusto mo yung company kasi mataas yung sahod at yun yung pinaka-reason kaya ka pumunta sa company na yun. Pero ang reason kung bakit ka umalis sa company na yun is kasi mataas nga yung sahod pero yung expectation mo naman nasira. Kasi biglang sobrang taas nga ng sahod pero yung sahod na yun makukuha mo lang kapag nag-OT ka or kapag nakagawa ka ng mga magaganda bagay for bonuses. Therefore, kapag hindi ka nag-perform ng maayos, is mataas ang tendency na hindi mo makukuha yung sahod na dapat mong makuha na base sa expectation mo. At dahil hindi mo nakuha yung expectation mo na sahod, dyan sa trabaho na yan, ang gagawin mo is aalis ka na lang or magre-resign. The point is in relationship kasi, nag-i-start silang mag-expect base sa standard na binigay mo nung una na naging kayo. During the days, back in the days kung paano naging kayo, paano kanya napasagot, at paano mo siya sinagot? At paano siya nanligaw, I mean? Sana ganun ang relationship nyo. Dumaan kayo sa maayos na proseso. The point is, kung dumaan kayo sa maayos na proseso or kung naging kayo lang ng biglaan, basta nung mga panahon na naging kayo, ano ba yung main thing na pinakagusto niya sa'yo? At ano ba yung main thing na pinakagusto mo sa kanya? At bakit niya pinatulan ng isa't isa? So, the simple way to tell you this is you just need to go back to that person na nagustuhan niya noon. Maybe you will tell me na, kasi coach, eto na yung relationship namin after 4 years na lumipas, nandito na kami sa ganitong stage, nandito na kami sa ganitong state, nandito na kami sa ganitong, alam mo yun. But that's not my point Kasi sa stage of relationship na yan is mataas-taas na ang disappointment na nararamdaman niya towards you. At dahil sa disappointment na yan, doon na nagsisimula yung salitang turn off na parang they wanna get rid out of you. Parang, ayaw na nilang magstay kasi they just wanted to get rid out. Alam mo yun, parang ayoko na. Parang mas masaya na ako sa buhay pag wala tong tao na to. And they feel that way right now. But that's not what they feel nung nasa stage 1 pa lang kayo. Kasi nung nasa stage 1 pa lang kayo, may gigil doon, may thrill doon. May paghahabol na nagaganap doon. Merong something sparking nung time na yon. So we just want to get it back nung simula. So it's the mind shifting. You just need to shift your mind and you just need to go back to who you are before. Alam ko naturo ko na to last time but I'm just making it clear sa iyo na that presence nung beginning ng relationship, yun yung presence na hinahanap niya na hindi na niya mahanap ngayon at ibang presence na meron ka ngayon. Probably you become needy, you become toxic, you become a little shitty, you become a little piece of shit right now. And maybe he or she hates that shit out of you. At ayaw niya yung shit na pinagagagawa mo. That is why the mind shifting, kung makakabalik ka, yung presence mo, maibabalik mo siya no simula. I'm not talking about skills. Baka naman sabihin mo sa akin, nung naging kami, hindi ako marunong mag-English. Pero after 4 years, nasa call center na ako, magaling na ako mag-English. Ano ba yun?
i-unlearn ko ba lahat ng mga English lessons na natutunan ko para makabalik dun sa 4 years ago para magustuhan lang niya ako? Of course, that's not my point, okay? Don't make it a little stupid naman. Ang pinaka-pinupunto ko lang is that presence. Not what you've learned for 4 years, but who you are. What's your presence before nung 4 years ago? Alam mo yun, the question is, what you make him feel back then. Ano ba yung nafe-feel niya towards you nung nagsisimula pa lang yung relationship? Yun yung ibig ko sabihin. Para muli siyang humabol sa'yo, you need to shift your brain, you need to shift your mind, and you need to go back dun sa past. Hindi mo kailangan ng time machine. Sapat na yung you really understand this kind of thought and this measurement just in order for you to go back dun sa mga times na yun. At once na nakabalik ka sa mga times na yun, you will understand the most important part of this one. It's just a mind shifting. Now, kung nalilito ka sa mind shifting, just give us a message sa aming page, sa Philippine Dating Coach. Let us have one-on-one coaching and let me teach you the technique how to shift your mind like that. Okay? Thanks for watching.